Good day mga boss, Email Customs here. Andito tayo sa shop. Sunday today, so wala yung mga boys natin. Ito. Kahit rest day, meron tayong gawa kasi meron tayo ditong project na medyo matindi-tindi yung gagawin. So this is ADV 160. Kabago-bago po ito. Wala pang isang buwan. Tapos ganito na yung nangyari. Okay. So ayan, makita nyo wala pa siyang plaka. And sobrang bago ng... Makita nyo naman, kahit madumi, alam nyo na bago talaga. Okay. So, a little backstory. Ang pinaka-issue po nito is, umaandar naman to dati, kaso nabaha. Okay. So, nabaha siya. Tapos, ang ginawa po ng owner is, dinala sa ibang shop. So, may napagdalhan po nitong una. Hindi ko po alam kung ano yung nangyari. Basta dinala daw po sa isang shop. Siguro, sinubukan paandarin. Pero hindi po ata nila napaandar. So, not sure kung ano po yung mga ginawa dito. So, naghanap po ng pangalawang mekaniko. Kaso, ang nangyari is, ito na nga daw po. Binukas daw po yung harness. Okay, pinakailaman yung harness. And makikita nyo, may mga parang, hindi ko alam kung pinutol to or pinagtapan. Basta yan, nagulo po yung harness. Yung main relay po, ayan. Yung isang maliit na relay dito. So, nadali yung main relay, no? Nabasag. Ayan, tapos, kita nyo naman sa itsura ng motor kung ano nangyari. So, dinala po ito dito sa amin. Ganito na siya. So, hiwa-hiwala yung mga parts. Ayan yung headlight, ayan yung visor, yung mga fairings, ayan. Tapos, nakahiwalay na rin po yung ECU nito. Ayan, tapos yung ibang mga parts. Okay, nagtataka ako kasi pati yung fuel pump is pinakialaman nila. Ayan. So, yung fuel pump, hindi pa naman mura yung fuel pump nito. Ayan. So, hiwa-hiwalay na po. At saka, wala na po siyang filter. So, dito rin yung battery. Pero hindi ako sure kung ito talaga yung original battery. Ayan, no? Mukhang luma kasi yung itsura. Ayan. Tapos, okay, iniwanan nila na nakatiwangwang yung pump. I mean, yung tangke. Kaya ayan, nagsisimula na siyang kalawangin. Okay. So, in short, tayo po yung last resort. Pero sisiguraduhin natin na tayo din ang last natatakbuhan na nito bago ito umandar. Okay. So, yung gauge nito, chinek ko, maliligtas sana yon. Kaso, mukhang napabayaan nila, hindi din nilinisan, kaya ayun, hindi na po umandar yung mga backlights. So, pati yung gauge is i-repair kasi nare-repair naman yung gauge. Yung ECU, tsaka yung receiver, iti-testing pa natin kasi I think na-switch on na yata ito ng hindi pa napapatuyo yung mga parts. So, possibly baka either yung receiver or yung ECU yung may problem. So, check pa natin. Tsaka magre-rewire din tayo, medyo magulo yung wirings niya. Okay, medyo lang naman magulo yung wirings. Ayan, so makikita nyo, nakakapanlumon, no? Kasi ito daw po ay pinag-ipunan. Tapos, ganun po yung nangyari. Napunta siya sa, sa mga nag-aayos na mukhang hindi pa naman familiar sa system na ganito. Ito advice ko sa mga co-mechanics natin na aspiring. Kapag ganito pong medyo complicated yung system at alam nyo na hindi nyo pa po kayang i-troubleshoot, buwelo naman po kayong tumanggi kasi kawawa naman yung mga customers natin. Tsaka hindi lang yun, no? Pag ganito po, halimbawa, maka-encounter ka, hindi kasi pare-paras yung customer. Yung may-ari nito, mabait. Di na nireklamo yung mga unang humawak. Pero pag nakakuha po kayo ng customer na talagang stricto, nako, sakit po yan sa ulo. Sakit ng ulo ng customer, sakit ng ulo din dun sa magre-repair. Kaya kung hindi kayang paandarin, wag na pong pilitin. Okay? Mind you, pag ganito pong nabaha, okay, may ni-repair na po akong ganito na nabaha. Hindi naman po nasira. In fact, wala kaming pinalitan kahit isang pyesa. Hindi po basta-basta nasisira ito. Yung pump, yung harness, hindi po yun basta nasisira kasi kabago-bagong unit nito. Kung yung tangke ay napasok naman ng tubig, pag drain mo po yun dahil may halo pa naman na gasolina yun, hindi naman kaagad nasisira yung pump. So possibly na na-switch on lang to, tapos na short circuit yung ECU kaya po siya nasira. Pero hindi po siya dapat umabot sa ganyan. Okay? So
wala na tayong magagawa, andito na to. Ang kailangan na lang natin is i-repair. Alright, so abangan nyo po sa next video natin kasi i-repair na natin yung harness. Ayan, tapos ibang pyesa, kaya nung sa fuel pump, hanapan na rin natin yon kasi yung iba is i-order pa natin, hindi available locally. So hopefully, makumpleto natin yung kailangan natin na pyesa at mapandar na natin to sa next video. This is Emil Customs po. God bless po sa inyong lahat. Mula pa rin po dito sa Skilled Garage. Have a great day po sa inyong lahat. Ride safe and peace.